Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Mike Operario. Ito yung assessment niya sa day 2 ng impeachment trial kung saan ang prosecution halos walang nagawa. Puros drama, puros lang paawa effect ang ginagawa nila, and I agree. Kasi medyo naboring na rin ako sa panonood yung presentation nila na alam naman lahat ng tao, yung mga video, yung mga talagang wala silang malakas na ebidensya. Agree ako. Pakinggan natin si Attorney Mike Operario. Day 2 ng impeachment hearing, ano ang assessment natin dito? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Alam nyo dito sa impeachment hearing ito on day 2, it just began and ended just I expected. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo noon, this is going to be so insignificant itong hearing ito. Sapagkat wala naman talagang totoong ebidensya dito na dapat pag-usapan kasi pinag-uusapan lang dito sa haba po ng proseso na yun, ng proceedings kaya kaninang umaga. Alam niyo po na pinag-uusapan dyan kung totoo ba na merong Facebook video si VP Sara Duterte. Yun lamang po yung pinag-uusapan doon. Hindi pa po yan pumapasok doon sa elemento na kung yung ano-ano sinabi ni VP Sara doon ay bawal ba, illegal ba, o may isa bang sapat na ground for impeachment. So, ang napansin ko lang dito, baka it may have missed your attention, ay the way that the prosecution is presenting their case. Consistent ito with their opening day, ng day 1. It is full of theatrics. Kitang-kita nyo doon sa presentation pa lamang ni Congressman Defensor, yung opening statement niya doon sa pag-i-introduce ng Article 4 of their impeachment. Nagdrama siya, kitang-kita niyo yung dramatics niya, yung the voice modulation, pati yung barilan sa Tacloban, ikinonekta dito sa impeachment. Alam niyo, pag ang layo-layo na talaga, pero talagang gusto kasi na it's all about theatrics and it's all about drama. And it appears na ito yung strategy that they have agreed upon to employ to be as dramatic as possible. Alam nyo, kapag ang mga abogado o yung mga nagpresenta ng ebidensya is resorting to emotional, appealing to emotion or mga paawa effect, mga drama, ang ibig sabihin yan, wala silang ebidensya. And this is the reason why they began with Article 4 of yung kanilang impeachment. Nagtataka nga ako bakit ito, kasi usually you should begin with the strongest case. And biglang nag-upisa sila dito, and I don't think that this is the strongest case for an impeachment against VP Sara because merong legal argument dito. So, why did they present this? Bakit itong inuna nila? Well, it's because this is the only case that they have an available witness at may malinaw na ebidensya na hindi sila mapapaya. Because this witness from the NBI, for all of the fanfare at tagal-tagal ng proceedings and objections and everything, all he has to testify is that merong Facebook post po. Yun lang po yun. Pero, siyempre, kung ako naman yung abogado ng depensa, ay mahihirapan ko yung prosecution in presenting him as an expert witness. Bakit kita bibigyan ng free ride? Diba? Dapat pagtrabahuhan mo yung ibabayad sa inyo ng taong bayan. At sila, alam niyo, yung private prosecutors dito, ay sinusweldohan po ng Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng House of Representatives. They have allocated a certain budget for payment sa lahat ng mga lawyers na nandito. So, tama naman ang strategy nila, Attorney Narvaza and the rest of the defense panel, na pahirapan sila tungkol dito. But everybody knows, yung lahat ng lawyers na nandun, that sanay na po kami dyan sa mga ganyan, mga presentation ng expert witnesses, yung mga cyber libel cases, mga testimonya ng to verify yung mga videos.
this is a common thing, ano, in ordinary nga, cases nga, usually ginagawa nila ng mga abogado dyan, o mag-stipulate na lang tayo para hindi na i-presenta. They could have stipulated on it, but why will I give them a free ride, di ba? Paghirapan nyo yan. Pero I don't really think that it is significant. And yung sa kabilang panig naman, consistent pa rin yung defense, ano? Not too much drama, not too much rhetoric. It's straightforward legal objections, and they just did their job, ano? Although kanina para kasing siguro because mas experience itong sinibutan kaysa kay Attorney Narvasa, kaya parang ang feeling yung merong upper hand itong si Attorney Libutan. But in reality, wala po itong naging epekto doon sa overall presentation of the evidence, because well, it's not really, it's a non-issue, ano. Ang gusto lamang talaga nila dito, the way that the prosecution Okay. So, agree ako dito kay Attorney Mike. Kasi, yung Facebook post ni BP Sara, napanood na ng halos lahat eh. Yung kanyang galit na statement nung gabing iyon, napanood na nating lahat at yun lang ang ipresent. What's the point? Expert witness ko, no? But doon ako natawa yung sinabi ng Congressman Defensor na pati yung barilan sa Tacloban School ikinunik na dito sa impeachment. Anong kinalaman ng barilan sa Tacloban dito sa impeachment? Diba? Drama lang talaga. At again, malala ko yung kaibigan ko, yung sinampahan ng kaso, may expert witness din na nag-present, testigo ng prosecution. Nako, nung krinos-examine ng defense lawyer, nagka-booking. Are you sure of this? I just assume, sir. Are you sure that this Facebook post belong to the accused? I am not sure. Then, why did you go? I just assume. Puros assume. Kaya talo sila sa kaso. Yung mga expert witness daw nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko dire sa balay ni Ate Ninita Alahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Tresan Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko nagyud og buslot. So mga lata na gid kayo ang iyang yero. So muna ni ang gihatag nga yero nga napulo nga digits nga ilang ipuli sa ilang atop karon. Para ako tatao. Tinong mo ko to as. Mo kanino inabi. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani.
salamat ko sa bugtong nga buhay nga Dios nga nailista na gyud ang among atop. O salamat usab sa nagtabang niini sa mga sponsor. Nagpasalamat ko sa ilaha nga nailista na gyud ang among atop diri sa balay nga 30 ka pinakatuig nga wala pa gyud nailisdan, so nakailis na gyud mi sa among atop. O salamat kaayo sa tanan nga nag-sponsor labi na sa bugtong nga buhay nga Dios. Daghang Salamat. salamat.